Samanthalang makasama ho natin ngayon ang former Deputy Governor for the Monetary at Economic Sector, Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang hapon, Diwa Gunigundo. Thank you po sa oras, sir. Si Radyo Man Lourdes po ito. Ay, magandang hapon naman at sa lahat ng ating tagapakinig. Sir, so what po kung umabot sa 61.62 etong dolyar at palitan sa peso? I mean, sir, sa mga maliliit na mga manggagawang tulad namin, may impact ba yon, sir? Tsak na may impact yan, bagamat hindi kagad natin mararamdaman. Pero dahil tayo ay umaangkat, nag-i-import tayo ng langis mula sa Middle East at sa iba pang lugar, kapag mataas ang palitan ng piso laban sa dolyar, mamamahal yung ating ini-import. Tayo rin ay nag-i-import ng mga pagkain, bigas, halimbawa, karne, pati mga sibuyas at bawang, mamamahal din yan. At kung tumaas naman ang presyo ng gasolina, yung ibang mga pagkain na ating dinadala mula halimbawa sa probinsya papunta sa lungsod, mamamahal din yan dahil yung cost of transport ay mamamahal. Ang gobyerno tatamaan din yan kasi ang gobyerno ay merong utang na panlabas, external debt. So kapag bumababa ang peso laban sa dolyar, ngayon 61.30, no? Ay pwede yan na ang mangyayari, the government has to raise more pesos to service the same amount of dollar loans. Kaya mamumroblema na naman ang gobyerno niyan, tataas ang deficit nito at maaaring umutang na naman. So yan ay mararamdaman ng mga ordinaryong tao in terms of high prices, in terms of maybe employment, kasi kapag humina ang takbo ng ating ekonomiya, ng ating kabuhayan, marami rin maaaring mawalan ng trabaho kasi mahina ang negosyo. Okay. Sa mga nakikinig sa atin, no, yung mga maliliit na manggagawang tulad namin, sa madaling salita, sir, yung mga serbisyo at bilihin, posibleng tumaas o tataas sa mga susunod na araw? Posibleng tumaas yan, ano? At lalo na kung magtatagal ang gyera sa Middle East, sa Iran, ano? At ang presyo ng bilihin ay tumataas, tsak na mararamdaman natin yan sooner or later. Oo. Wala po bang dapat gawin ng gobyerno? I think meron namang ginagawa ang gobyerno. Halimbawa, yung tinatawag na temporary relief, no? I think ang nangyari dyan ay magkakaroon ng time-bound subsidies sa transpo at ganun din sa agriculture. Doon din mismo sa mga naggagasolina o kaya nagkukrudo, may mas mababa silang dapat bayaran. Yan ay makatutulong pero yan ay hindi pang matagalang measure o kaya hakbang. Sa katunayan, ang dapat nating ginawa in the past, tayo ay nagreserba ng mas maraming volume ng langis, no? Ngayon ay nasa 40-45 days lang ang ating reserba, sa ibang bansa as long as 6 months, no? 180 days. Pangalawa, dapat na nagawa na natin yung mga renewables, yung ating mga pagsiship mula sa fuel or fossil fuel driven power to, let's say, solar halimbawa o kaya geothermal at iba pang renewables. Pwede rin nating gawin. Halimbawa, yung ginagawa na rin ng pamahalaan ngayon ay magkaroon din ng pagtulong, no, sa ating agrikultura in terms of making sure that fertilizer, halimbawa, pesticides ay nasa wastong kantidad o kaya volume para makatulong din sa ating mga manggagawa. Pero sir, di ba unahin ko yung sa dole-out na tulong? Hindi naman po para sa lahat to. Effective ba yun? Ay, tama. Tama po yun. Kasi hindi naman dapat na panghabang panahon yan. Dapat yan time-bound at saka targeted. Talagang yun lang dapat na tumanggap nito, ang dapat tumanggap. At kung maaari, hindi na ito ibibigay ng cash. Dapat ito bank to bank o kaya GCash, no?
para walang nakukupit yung ilang mga tao na dinadaanan ng perang yan. Para sa ganun, buong buo natatanggap ng mga nangangailangan sa ating mga kababayan. Oo, pero ito naman pong sabi ng ilan, sir, paano Oo. naman po kami? Like kami mga nagtatrabaho, paano naman po? So kaya nagkakaroon ng tampuhan. Kaya nga ang sinabi natin kanina, nagbigay ang ng subsidiya ang gobyerno para doon sa gasolina o kaya doon sa krudo. Yan ay makatutulong din doon sa pag-moderate ng presyo ng gasolina. Kaya yung mga motorista sa atin, sa halip na magbayad tayo halimbawa ng 80 pesos kada litro, maaaring yan ay 65 o kaya 70, 75. No? Hindi malaking tulong, pero at least kahit pa paano, nakatutulong. Kasi under the present situation, ang gobyerno mismo ay halos wala na rin flexibility para tumulong eh. Kasi ang ating deficit, yung excess ng ating ginagastos kesa doon sa natatanggap ng gobyerno mula sa taxes and non-tax revenues, ay napakalaki. More than 1.5 trillion every year. So, kung magdadagdag tayo ng tulong sa mga mamamayan, let's say subsidy Opo. o kaya lower tariff rates, halimbawa sa mga in-import na mga pagkain, halimbawa, saan kukunin ng gobyerno yun? Di ba? Kasi hindi ka nakukolekta nun eh. Oo. Utang na naman ng gobyerno. Pag umutang ang gobyerno, mapipilitan na naman tayo na magbabayad ng interest, etc. So sa halip na mas marami tayong nagagastos sa infrastruktura, sa kalusugan at sa edukasyon ng ating mga bata, ng ating kabataan, napupunta sa pagbabayad ng utang. Ganun ang nangyayari. Pero parang mas okay po yun, sir, kesa po ninanakaw. Ay, oo, definitely. Pwede na natin ibigay yung mga tulong na yan. Basta't edukasyon, kalusugan at infrastruktura, yan ay makakapagbigay ng sustainability sa ating economic growth. At kung may sapat tayong economic growth, yung mga tao mayroong pagkukuhanan ng trabaho at income, no, para sa kanilang mga pamilya. I-correct niyo po ako, sir, kasi medyo mahina-hina kami sa math eh. Pero one time may naalala ako, para hindi siya umabot ng 60, naglabas ng dolyar ang gobyerno. Hindi ba pwedeng laging ganon? Hindi naman kasi tayo po pwedeng habang panahon ay lalabanan mo ang merkado. I'm sure ngayon, naglalabas na rin ang Bangko Sentral ng dolyar para ibenta sa merkado. Kasi kung mas maraming dolyar available sa merkado, mamo-moderate ang pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Ang question doon ganito, Opo. how long can the central bank, the BSP, sustain such operation? Hindi po pwede kasi 107 billion ang dollars ang reserba ng Pilipinas. Ibig ba sabihin, ilalabas mo yung buong 107 billion? Kung mas malaki ang merkado than 107 billion, mauubos lang yun, babalik uli yan sa 60, 61 pesos to a dollar. Sayang lang. Yan ang naging experience ng Thailand noong 1996, 1997. Naubos yung kanilang $25 billion na reserve during that time, thinking kapag sila ay nag-intervene sa foreign exchange market, ay mapapababa nila ang dolyar at papatataas nila ang Thai baht. That did not happen. Tayo din, ganun. No? In the past, we intervene in the market only to realize na nasayang lang yung ating bala. Oo. May inaasahan pa ho ba or aasahan kayo ho ba nakikita niyong tataas pa ito? Kung magpapatuloy ang digmaan sa Iran, sa Middle East, no, maaaring patuloy na bumaba ang piso laban sa dolyar, number one. Number two, kung patuloy na makikita ng mga tao at mga negosyante ang pagtaas ng inflation at ang antas ng presyo ng bilihin at serbisyo dito sa Pilipinas, ang mangyayari niyan, they will assume a speculative posture sa foreign exchange market. Kahit hindi kailangan, bibili muna sila ng dolyar thinking na
ay yung dolyar na to, 61 ngayon. 1 month later, magiging 62, 63. So, lahat ngayon, karamihan ng tao na may kakayahan na bumili ng dolyar, bibili ng dolyar yan. At lalo magiging self-fulfilling yan. Dahil mas maraming tao ang bumibili ngayon ng dolyar sa halip na piso. Ganun ang mangyayari. At yung iba namang mga nagbebenta ng bigas, nagbebenta ng iba't ibang mga produkto, mapipilitan naman sila ngayon na mag-hoard. Yung iba mag-hoard yan. Yung iba naman ay bibili ng mas madami kaysa sa dati nilang binibili. And all of this will result in higher prices, higher inflation, and more speculation in the market. Yun ang problema. Opo. So, lumalabas. Pwede ko bang sabihin to, sir, na yung paghihirap natin ngayon dahil po sa giyera sa ibang bansa? Well, isa lamang yon sa maraming dahilan kung bakit mahina ang piso laban sa dolyar. Tumataas ang presyo ng bilihin sa atin. Okay? Number one. Number two, in the past, yung ating trade and current account position have always been negative. So kung negative yan, mas marami ang lumalabas sa dolyar kaysa sa pumapasok, talagang hihina ang piso laban sa dolyar. Pangatlo, ang US Fed, yung central bank ng US, ang ginagawa nila ngayon ay dahil sa tumataas din ang inflation nila, ay nagtataas na rin sila ng interest rate. So kung nagtaas ang US Fed ng interest rate at tayo naman, ngayon lang tayo nagtaas ng interest rate, yung differential between the US and the Philippines ay lumiliit. Dahil sa safe haven ang US, no? Dahil konti lang ang risk doon na hindi sila makakabayad, yung mga puhunan, yung foreign capital, aalis yan mula sa atin o sa ibang emerging markets, no? Like Malaysia, Indonesia, Thailand, pupunta yan sa US. So, regionally, marami rin mga currencies dito sa region natin, sa Southeast Asia, na bumababa dahil din dun sa pag-alis ng puhunan papunta sa Amerika. Sa mga nakikinig po, sir, ano po ang dapat pa naming gawin para po kayanin pa namin etong sitwasyong ito? Well, napakahirap ng tanong mo. Well, unang-una, bagamat we do not deserve it, kinakailangan talaga maging maingat tayo sa paggastos ng ating salapi. No? Let's just focus on the essential items. No? At kasi sa mga ganitong panahon, cash is king eh. Pag may pera ka, ikaw ang hari. Tama. So kapag may pagkakataon na bumili ka halimbawa na ibinebentang kondo o ibinebentang makinarya o kaya kotse na maaari mong pakinabangan sa susunod na pagkakataon, then and you have the cash, then you do it. No? Pangalawa, dun sa mga naman nakaka-afford, it's an investment that we can always shift to such renewable as solar panels, no? Mga solar energy. Magpakabit tayo sa bubong. Isang pamamaraan yun. Yung pangatlo, kagaya nung nangyari nitong nakaraang 1-2 buwan, marami ngayon na bumibili ng electric vehicles at saka hybrid. No? At iniiwanan na yung mga gasoline or diesel-powered internal combustion engine. No? Marami pa tayong ring magawa, pero ang dapat na gumagawa ng homework nila ay ang ating pamahalaan. Tama po yun. Kung ating mapabababa ang level ng katiwalian sa ating pamahalaan at mas marami tayong resources na magagamit para tulungan yung ating mga kababayan, improve ang ating kalidad ng edukasyon at kalakasan ng ating pampublikong kalusugan, infrastructure ng mga critical, makatutulong po yan. Importante na gumawa na tayo, huwag na lang tayong magsalita. Gumawa na lang at gawin kung ano ang pinakamainam para sa ating mga kababayan. Pero sir, ginagawa ho ba ng mga nasa gobyerno ang dapat gawin para maisa naman yung hirap namin? Well, I think in general, many departments and offices are doing their job. Pero hindi lahat no? Hindi lahat. Pwede mong pangalanan, sir, hindi lahat. Huwag naman. Hindi lahat, sir. Sir, yung politika ba nakaka-apekto? Like yung impeachment? Definitely.
tanda natin, magmula nung lumabas yung issue ng flood control scandal noong July, diyan na bumaba ang trust and confidence ng maraming investment, both domestic and foreign, sa ating pamahalaan at sa ating ekonomiya. Okay? Maraming nag-alisa na, yung mga portfolio investors, nawala na yan. At kung ikaw ay isang negosyante at wala kang tiwala sa isang ekonomiya, anong gagawin mo? Either you keep your level of production and employment at this level, o maaari magbaba ka pa, di ba? So, tinamaan ngayon yung ating economic growth. 5.5 noong 2024. Naging 4.4 na lang nitong 2025. Ngayon, ang sinasabi ng iba, maaaring nasa 4% na lang yan or even lower ngayong 2026. Samantalang ang inflation naman, last year was only 1.7. The BSP is looking at between 5 to 6%. So, mababa na yung growth mo, mataas pa yung inflation. Yung impeachment. Alin? Yung impeachment po. Yung hindi po bati yung presidente at vice. Ang importante kasi doon sa political impeachment, depende yan kung sino yung tumitingin no? Sa tingin ng iba, kapag ka na-impeach, yung opisyal na ngayon ay ini-impeach, maaari maging positive yan. Yung iba naman, ang tingin dito, negative, kasi the more they talk in Congress about these things, mas maraming nagkakaroon ng uncertainty sa kanilang prospects for the Philippine economy. So, madaling sabi, ang bottom line, whether you like or agree with the impeachment or not, nakaka-epekto yun sa ating ekonomiya. I mean, sir, yung hindi bati si Pangulo tsaka si Vice President, may impact ba yun? Tangalin? Yung hindi sila friend, hindi sila bati, hindi na sila BFF. Definitely, kasi nagkakaroon niya ng uncertainty no? Nagkakaroon niya ng uncertainty ang polisiya, nagkakaroon ng uncertainty sa prospects. Kasi maraming pwedeng speculate Halimbawa, kunwari, na-impeach ang Vice Presidente. Alright? Ano mangyayari? So, base sa batas o sa konstitusyon, mamimili ngayon ang Presidente kung sino yung pwedeng pumalit sa Vice President from the members of Congress. Now, kung ang naging kapalit ng ating pangalawang Pangulo ay credible at competent and experienced, that is going to be positive sa ating kabuhayan. Kung hindi naman, at naging political choice, maaari negatibo yung maging epekto nito. So, it can go both ways Oo. Sir, huli, alam ko wala ka sa politika, sir, pero ito naman, sir, kung maibabalik ba si Ginoong Ko, yung tiwala ng mga negosyante or yung mga nag-alisan maibabalik? Well, siguro, partly, no? Kasi hindi lang naman si Saldico ang problema natin. It's the system, it's the structure of governance that made this possible. Bakit ba nangyari yon? At nakagawa si Saldico, kung totoo man yung charges sa kanya, paano naging posible yon? So kinakailangan ang Kongreso, lalo na ang Senado, dapat should be able to go to the to the root of the problem and do something about it. So kung may babalik si Saldico dito, kinakailangan i-grill siya, no? Itanong ano ba nangyari dito, sino ang kasama mo, etc., etc. And I hope that will not open a can of worms. Tama. Baka maraming madamay. So yan ay isa sa mga bagay na dapat tinitingnan natin. Sir, maraming salamat sa inyo pong malinaw na paliwanag sa amin. At thank you po. No? Thank you so much, sir. Mabuhay po kayo. Thank you. Okay, sige po. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. DZXL